Good afternoon po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel ng inyong punong good. Actually, good morning pa lang. So today is August 4, 2026 at tayo ngayon ay pupunta dyan sa may water market refilling station sa may Champaca Street, may Antipolo, at dadalhin po natin sa Shakey's Pizza sa may Marcos Highway, Mall Vina Commercial Complex, located along Marcos Highway, Mayamot, Antipolo, Rizal. Okay, magbabalik po tayo mamayang konti po. Disclaimer naman po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger, kaya naman sa kasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamayang konti po pag nakuhanap natin. Continue straight at the first traffic light, then in 300 meters turn right. In 200 meters, turn right onto Sampaguita Street. Any public funds for which he is accountable upon demand by any duly authorized officer shall be prima facie evidence that he has put such missing funds or property to personal use and benefit. In 100 meters, turn right. So nakalagay dito sa 8.3, you are a lawyer as well, Mr. Witness, apart from an auditor. Ano ang ibig sabihin dito ng prima facie evidence? Ang ibig sabihin po ng prima facie evidence under 8.3 ay nagkaroon po ng presumption na ginamit yung funds Continue for for the personal 300 use meters, and then benefit turn of right onto Government. Ikaw po. So kung ang accountable officer, at masasabi mo ba na ang Vice President at ang currently Secretary of Education, masasabi mo ba na accountable officer ito? Based on the joint circular po, yes po, kasi under the joint circular, it shall be the responsibilities of the head of agency to oversee the agency-wide use of the confidential fund and to ensure compliance with the requirements of the joint circular. And also, in attest po ni Vice President, in her capacity as the Vice President of the Philippines and the Secretary of the DepEd, yung certification ng accountable officers na ginamit yung kanilang pondo for their confidential expenses. Ngayon, ang confidential fund, so binasa mo, ang confidential fund ba ay public fund? Yes, ma'am. Yung post-audit mo naman, na sinabi mo ay may discrepancies. In 80 meters, turn right onto Government Street. Ang in-audit mo ay liquidation documents ng Vice President. For the fourth quarter of 2022 until third quarter of 2023 po, yes, ma'am. At sinabi mo, based on 8.3, na merong funds na hindi ma-account o walang dokumento na sinamit ang Vice President. Tama? At ang DepEd. Tama? Pwede pa ulit po ng question. At sinabi mo yesterday at ngayong araw na merong mga pondo na hindi naman confidential funds, ginamit sa confidential funds. Or sinabing ginamit sa confidential funds pero wala naman dokumento. Tama? Objection, Your Honor, misleading as to dun sa sinabi na wala. Okay. So you said here that if an accountable officer, pag hindi na-explain, isang accountable officer ang paggamit ng public funds, kagaya ng confidential. In 30 meters, turn left onto Sampaguita. Sagutin ko lang po. Staff? Oh, di, trabaho na ako. Sige na, mamaya. Naayos na? Hindi naman basta-basta yun. Siyempre, nakagawa naman ng report. Sige na, may Hindi, yung ano mo, flat mo. flat, mamaya-maya pa, and may passenger ako.
Sige ko Sige rin na. tatay. Sige. Oo. Lakay Raymond at Baas. Lakay Raymond. Head west on Sampagita. Continue for 100 meters, then turn left onto Summerlawn Highway. Umikot sa napakahabang kwento ang nitong si Ginong Roderick Bonil. Yung direct examination ni Atty. Lorna Mapunan tungkol sa pagtanggap ng confidential fund ng Office of the Vice President na napakaraming mga In 80 meters, turn left onto Summerlawn Highway. Department of Education. Ngunit sa lahat ng kanyang pinatungkulan doon sa kanyang audit observation In 40 meters, turn left. tumanggap na napakalaking halaga ng pera yung Office of the Vice President bilang confidential fund mula sa first, second, and third quarter ng 2023. Ngunit lahat ng kanilang walang mga kaukulang mga dokumento ay committee na magpapatunay na nagkaroon nga ng totoong operation o anuman ng mga activity yung Office of the Vice President kung saan niya ginamit yung kanyang confidential fund. Lagi ang sagot ni Juanil, hindi compliant dahil walang Continue on Summerlawn Highway for 1 kilometer. sa joint similar na pinagmamatayan ng kanilang pagsagawa ng audit at lahat ng mga certification ay attested to by the Vice President as head of agency at bilang dating Secretary ng Department of Education. Dahil sa hindi sinasabing ito ay mga irregular, illegal, improper, at kung ano po yung mga termino na ginamit sa kanina pinagkaroon pa kung ano pa talaga ang ibig sabihin nito dahil ng irregular, hindi ito pangkaraniwan, unnecessary, hindi kailangan, yung expensive, lavish na yung extravagant, sabi ni Mr. Limang System ay magulo. Pero sabi niya, hindi kapunan kung nakaday, yung unconscionable naman ay pasok lang sa plan na maggamit ng pera o yung confidential fund dahil walang mga kaukulang mga supporting documents. Itong si Atty. Kapunan kay Ginong Juanil at kung sa dulo ang sabi itong ay dahil sa nagkakasan ng kanilang sinagawang audit ay dahil level agency kaya ang sabi ay meron ginamit daw sa personal na kailangan yung confidential fund at ito ay responsibilidad ng head of agency na nagkataon na siya si Vice President Sara Duterte na lumabas ay Secretary ng Department of Education. Magpapalik kaya mamayang alauna 15 US ay yung cross-examination para sa palit ng depensa ng sa ating Michael Coma. Lakay yung cross-examination yung kasunod. Isusunod na rin ba kung kakayanin ngayong araw yung interjection ng Senator Judges o magbabalik ulit bukas si Atty. Wamil? Depende sa availability ng oras dahil depende sa kung gaano mahaba yung cross-examination na ito sa buwan ng depensa, and after which ay maaaring magkaroon ng interjection para sa senators dahil kahapon 2:36 nang tinapos yung regular na hearing, hindi natin tiyak kung ngayong araw ay ganun ding oras dahil mas maaga dahil 3 o'clock kailangan bumalik sila para sa regular session ng Congreso. O ng Senado. Alright, maraming salamat, Lakay. Balik mo na sa editor. RH28, Lakay Raymond at Baas. Samantala, dako tayo sa panig ng prosekusyon. Si RH12, Pilkilibunan. Continue for 400 meters, then make a left U-turn onto Marcos Highway. Depensa dun sa second at third quarter accomplishment report sa bahagi ito ng DepEd. Ito ba yung may kaugnayan sa sinasabi ni Wamil na irregular? In 200 meters, make a left U-turn onto Marcos Highway. Observations sa quarter 1 na walang mga isinabit na mga dokumento at wala rin isinumiting mga listahan. In 90 meters, make a left U-turn. Tulad lang din nung mga naunang
In 30 meters, make a left U. Yung stipulation nung nabanggit mo. Kasi nga, Continue for 600 meters, then you will arrive at your destination. o ni Roderick Wamil, ang state auditor at dating naka-assign sa Intelligence and Confidential Funds Audit Office ng COA, ay pare-pareho lang naman. Yun ang sagot niya, di ba, kung tatanong ni Senator ni Lorna Capunan, ang sabi ay pare-pareho. So baka i-stipulate nila yan para mapaiksi din yung oras. Pero sabi nga ni Raymond, kapag natapos yung recess, kasi naka-lunch break lang, ang impeachment trial ay susunod na yung cross-examination. Ito naman, ibig sabihin, tatanungin si Wamil na mga In 200 meters, you will arrive at your destination. at kung meron pang oras, ay baka makapag-tanong din yung miyembro naman ng mga senator judges. Pero in brief recap, You have arrived at your destination. ng impeachment trial. Doon na lang muna sa may donkey. Ang pagtatanong ni House Private Prosecutor, Lorna Capunan ni State Auditor, Roderick Wamil. Sa testimony ni State Auditor Wamil, dating naka-assign sa COA o COA and FAO, sigo ang Office of the Vice President na mag-comply o tumugon sa tinatawag na regulasyon ng gobyerno at pag-liquidate ng tinatawag confidential funds sa ilalim ng Joint Circular number 2015-01. Ayon kay Wamil, obvious ang deficiencies, kaya nag-issue sila ng notice of suspension. Arriving in 5 minutes at 12:49 p.m. This route is toll na free. narinig sa opisina ng Vice Presidente. Nirelease ang notice of suspension matapos mabigo ang OVP na sumagot sa naunang audit observation memorandum na sumaklaw sa fourth quarter ng 2022. Ang paliwanag ni Wamil, nag-issue na sila ng notice of suspension na hindi pa rin compliant ang kanilang submission sa ICFAO. Continue for 800 meters, then make a slight right onto Sumunong Highway towards Sumunong Highway, Antipolo. Ayan, sinadrop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat. God bless. Paalam po.